man sa operasyon, no choice daw ang trucking sector, kundi tuloy ang kanilang negosyo. Kung hindi raw kasi, mas marami ang apektado. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit. Matagal ding hinintay ng maraming sektor ang kauna-unahang rollback na ipinatupad ngayong araw mula noong sumirit ang presyuhan dahil sa sigalot sa Middle East. Sa loob kasi na mahigit isang buwan, lumobo ng mahigit 50% ang presyo ng produktong petrolyo, ayon sa huling datos ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Sa ngayon, tiis-tiis na lang ang trucking sector dahil halos wala na raw silang kinikita sa bawat takbo ng kanilang makina. Sa kabila kasi ng pagsipa ng presyo ng langis, hindi gumagalaw ang rates ng kanilang serbisyo alang-alang sa kapasidad ng mga kliyente. For the meantime na wala pang approval, we are obliged to continue our services or else pagka makakat yung supply ng mga produkto natin. Ayon kay Mary Zapata, President ng CTAP, kung ititigil nila ang kanilang operasyon, maraming sektor ang apektado. Ang Philippines import-dependent country. Everything is imported from food products to the medicine to general merchandise supplies to the raw mat sa mga planta, lahat yan imported. Pag yan naputol, yung chain ng ating supply, of course, problemado yan. Hiling ng CTAP, kung hindi man sila eligible sa mga ayuda, sana ay mapagbigyan ng pamahalaan ang ease of doing business. Bukas daw silang makipag-ugnayan sa mga opisyal para mapadali ang kanilang operasyon habang bumabiyahe. Kung hindi makokontrol ang pagtaas ng presyo ng operational costs, pangamba ni Zapata at ng kanyang mga miyembro, consumer pa rin ang sasalo sa mga pasanin. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.